Magandang araw sa lahat. Ako si Julius Piedad Calzado, nakapagtapos sa kursong BSHRM sa Aurora State College of Technology or Bachelor in Hotel and Restaurant Management. Sa kasalukuyan, andito ako ngayon sa Carnival Regents. Isa itong pampasaherong barko na pagmamay-ari ng Carnival Corporation. Ang homeport ng barkong ito ay Long Beach dito sa Los Angeles, California, USA. Sa totoo lang, ang Carnival Regents ay pang-apat ko na barko. Ang una kong barko ay Carnival Sunrise. Ang homeport ay sa Miami, Florida, USA. Ang pangalawa ko ng barko ay ang Carnival Panorama na dito rin sa Long Beach. Ang homeport, Los Angeles, California, USA. At ang pangatlo kong barko ay ang Carnival Miracle na ang homeport nito ay sa Galveston, Texas, USA. Sa bawat barkong nasasakyan ko ay may kanya-kanya itong itinerary. Minsan ay may special cruise pa itong tinatawag. Kaya naman, madami-dami na rin ako mga bansang napuntahan at mga kulturang nasaksihan. Bago ang lahat, nais kong sabihin sa inyo kaya ako nagsasalita sa inyong harapan ngayon sa kadahilan ng ako ay naimbitahan upang magbigay ng mga tips at i-share ang aking experience bilang isang seaman o isang seafarer. Bago ako nakarating kung nasaan ako ngayon, ay maraming hirap, pagod, at gutom ang sinuong ko. Minsan, kasama pang luha. Luha na nagpatatag ng aking damdamin. Gutom na nagpatatag ng aking sikmura. Pagod na nagpalakas ng aking katawan. At hirap na nagpabago ng buhay ko ngayon. Hindi ko sinasabi na mayaman na ako. Hindi ko din sinasabi na lahat ay kaya ko nang bilhin. At hindi ko din sinasabi sa inyo na lahat ay kaya ko nang makuha. Pero sasabihin ko sa inyo na kung babalikan ko kung ano ako noon, ay malayo na ngayon. Masarap magbarko na mahirap. Masarap dahil naibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya. Masarap dahil nakikita mo ang sarili mo na may pagbabago sa buhay. Masarap dahil nakakalibot ka sa iba't ibang bahagi ng mundo na minsan ay hindi magagawa ng hamak na isang tao. Masarap dahil lahat ng pagkain na masasarap dito sa barko ay pwede mong matikman. Masarap dahil libre ang tulugan, libre ang tubig, libre ang aircon 24/7, libre ang kuryente, kahit sabon sa katawan at sabon na panglaba. Pero sa lahat na nabanggit ko na masarap sa pandinig ninyo, ay may kaakibat na salitang mahirap. Unang-una, mahirap dahil lalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Ito ang isa sa pinakamabigat sa dibdib na dala-dala mo habang ikaw ay nasa barko, habang hindi tapos ang inyong kontrata. Mahirap dahil mamimiss mo ang mga celebration sa iyong tahanan, mga birthdays, anniversaries, mga simpleng kainan kasama ang iyong pamilya. Mahirap dahil kailangan mong isakripisyo ang iyong pangsariling kaligayahan. Mahirap dahil kailangan mong magtiis sa lungkot at sa homesick na pwede mong harapin para sa mas magandang buhay. Kaya ang tip ko sa inyo na maibibigay kung gusto nyong maging isang seaman o isang seafarer ay dapat meron kayong mga katangian na ito. Una, meron kayong pasensya. Isa itong mahalagang katangian na kailangan mo. Dahil sa gitna ng malawak na dagat, hindi lang lakas ng katawan ang kailangan mo, kundi lakas ng loob at pagtitiis sa barko. Hindi lahat mabilis matapos. May mga mahahabang duties at may mga overtime at may mga utos na dapat sundin kahit pagod ka na. Ang pasensya mo ang tutulong sa'yo para magawa mo ng maayos at ligtas ang trabaho mo. Pangalawa na dapat meron ka ay ang disiplina. Ang disiplina ng isang seafarer ay hindi lang pagsunod sa utos. Ito ay isang paraan ng pamumuhay sa barko o sa dagat. Dahil isang maliit na pagkakamali mo lamang ay magdudulot ng malaking panganib. Kaya disiplina ay mahalaga para sa kaligtasan, respeto at tagumpay. Pangatlong katangian na dapat meron ka ay ang katatagan. Ang kakayahang manatiling matibay ang iyong physical, emotional at mental. Sa gitna ng pagsubok, sa dagat at sa buhay, kaya kailangan mo ng katatagan. Sa barko, dapat ingatan mo ang mental health.
Madami ang case sa barko na tumatalon dahil sa lungkot at depression. Kapag meron kang katatagan sa sarili, ay marunong kang huminga ng malalim para sa panibagong hamon. Marunong kang mag-isip bago kumilos para sa kaligtasan. At higit sa lahat ay marunong kang tumayo ulit kapag nagkamali para sa haharapin na bukas. Ang last but not the least na dapat meron kang katangian ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya bilang isang seafarer o isang seaman ay hindi lang tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa iyong tiwala sa sarili, tiwala sa pagpapatuloy kahit hindi mo nakikita ang buong direksyon. Dahil naniniwala kang may patutunguhan ang bawat sakripisyo mo. Ang higit sa lahat ay ang tiwala sa Diyos. Ang pananampalataya ang magiging sandalan mo at nagbibigay ng lakas para magtiis at magpatuloy ka. Minsan may mga araw na kalmado ang dagat, pero minsan may mga araw din na may bagyo. May mga pangyayari ding hindi mo inaasahan na mangyayari, katulad ng mga aksidente. Sa ganitong sitwasyon, pananampalataya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa puso mo. Ito ang magsasabi sa iyo na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa pagbabarko, bago ka magsimula ay kailangan mo muna ng mga papeles o mga dokumento na dapat mong ihanda. Una na rito ang passport, seaman's book, US visa, at ang mga trainings na dapat ipasa mo lahat. Unang-unang trainings na dapat mong kuhain ay ang basic training para makakuha ka ng seaman's book. Dapat mo din ipasa ang interview sa US Embassy para mabigyan ka ng US visa. Ang isa pang payo ko sa inyo mga mag-aaral, tandaan nyo palagi na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa isang kurap lang ng ating mata. Kailangan mo ng sipag, tiyaga at patuloy na pag-aaral para matuto. Habang bata pa kayo, tuklasin nyo ang inyong kakayahan. Palawakin ang inyong mga kaalaman, patibayin ang inyong loob. At huwag na huwag matatakot sumubok ng bagong oportunidad. Sabi nga ng iba, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hindi bali nang ma-failed pero sumubok, kesa na-failed ka na hindi ka man lang sumubok. Dahil sa mga pagkakamali natin, dito tayo natututo at nahuhubog. Kaya mga mag-aaral, ang bawat aralin, proyekto at mga pagsubok na hinaharap nyo ngayon ay isang paghahanda para sa mas malaking responsibilidad. Kaya ipunin nyo ang pira-piraso nyong mga pangarap para mabuo at umunlad. Tandaan nyo palagi, hindi hadlang ang kahirapan sa taong may pangarap. Tandaan nyo din na hindi pag-aasawa ng maaga ang sagot sa kahirapan. At kung handa ka na, panoodin mo ang video para ma-inspired ka.